Hindi mo na kailangang gumastos pa ng halos 300,000 hanggang kalahating milyon kung gusto mo ng motor na sports bike ang datingan dahil meron namang Suzuki Gixxer SF155 na mas matipid pa sa ibang scooter at below 120,000 pa ang presyo. So ano nga ba ang meron sa motor na to? Silipin natin ngayong araw yung kanyang looks, specs and features at kung magkano ba ngayong taon. Tara! Sa kanyang pormahan mga boss, as you can see, para talaga siya sa mga mahilig sa mga sports bike. Ang Brusco, napaka-agresibo ng pormahan, matikas, big bike talaga ang datingan Pero 150cc siya. Kaya kung gusto mo ng mga gantong pormahan, pero hindi ka naman dumadaan sa expressway, pero mukhang expressway legal na talaga ang pormahan ng motor mo. Sa kanyang pormahan, ayos na ayos Achieve niya yung pagiging sports bike, Wala nang dapat na pag-usapan pa Kaya dun sa mga nakaka-appreciate ng mga gantong klaseng motor, perfect talaga ang Suzuki Gixxer SF155 sa'yo. Lalaking-lalaki yung datingan mo dito dahil manual po ang motor na to. Ibig sabihin po ay di-clutch. Napasok din sa mga Pilipino rider dahil nga mababa lang din yung kanyang seat height. Meron din siyang maliit dito na windscreen sa harap. Clear po yan na dumagdag sa sharp edge niya dito sa bandang harapan. Papunta dito sa kanyang headlight. Napaka-durable din yung kanyang side mirror. Foldable po yan. Yung kanyang headlight at taillight mga boss ay naka-LED na yan. Maliban dito sa kanyang signal light na naka-bulb type pa. Pero napaka-visible niyan mga boss kasi nakahiwalay yan dito sa bandang harap at nakahiwalay din dito sa kanyang likuran. Mula dito sa harapan hanggang dito sa likod ay wala ka talagang makikitang kapintasan ng motor na to Sports bike na sports bike yung kanyang datingan pero ang tawag dito ng Suzuki sports touring. Kasi unlike sa ibang sports bike mga boss, hindi ka talaga dito nakayuko. So medyo upright position ka pa dito kaya komportable pa rin yung position nyo dito sa motor na to. Sa kulay niya mga boss, kombinasyon lang siya ng white tsaka blue, meron ding black kaya medyo malamig din siya sa mata. Nandito tayo ngayon sa Suzuki 3S Antipolo Motorcycle City. Marami silang unit ng Suzuki Gixxer SF155. So halos 10 unit yung naka-display dito lalo na dito sa harapan. So ibig sabihin yan mga boss, binigyan sila ng maraming unit kasi mabenta sa kanila yung Suzuki Gixxer SF155. Meron lang siyang decals dito sa gilid na Gixxer SF, left and right po yan. Dito naman sa bandang baba, highlighted ang brand name ng motor, of course, yung Suzuki dito. Left and right din po yan. At dito naman sa tangke, napaka-premium ng kanyang logo or badge ng Suzuki. Yung letter S, naka-emblem siya na kulay silver kaya sobrang premium talaga ng datingan. Na meron namang 12 liters tank capacity. Dahil nga sports touring bike siya, kaya medyo manipis ang kanyang upuan pero sapat na ang lambot nito para naman sa komportabling biyahe. Ang mahalaga naman dito ay meron pa siyang enough na space para naman sa ating mga backride. Dual seat kumbaga, na sigurado ding komportable maging ang ating backride kasi meron din siyang split type na pillion handle o grab bar na mahahawakan talaga ng maayos. Ang apakan ng rider mga boss ay alloy na merong rubber kaya hindi siya madulas. Good yan dahil alam naman natin na kapag manual yung motor natin ay medyo busy din talaga yung ating mga paa kaya plus points kapag hindi madulas yung ating mga apakan. At alloy din yung apakan ng ating backride. At syempre sa puso naman ng motor na to yung kanyang specs. 150cc, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 bulbs, air-cooled engine with a maximum power of 10.4 kilowatt or 13.9 horsepower at 8,000 RPM at torque naman na 14 Newton meter at 6,000 RPM. Bukod sa naka-FI po ang Suzuki Gixxer SF155 ay equipped na rin siya ng SEP or Suzuki Eco Performance kaya swabe at magandang performance na hindi malakas sa gas. Nabase nga sa WMTC ay meron siyang fuel consumption na 50.2 km per liter kaya bagay na bagay sa mga panahon ngayon na talagang sobrang mamahal na talaga ng gas. Diba napaka-impressive niya kasi malaki yung motor, malaki yung kaha na talagang hindi mo talaga aakalain na mas matipid pa siya sa ibang scooter na 125cc lang. 56mm by 62.9mm yung kanyang bore and stroke at ang starting system niya ay electric at naka 5-speed manual transmission po ang motor na to. Meron nga palang tatlong kulay ang motor na to. Meron
meron siyang pearl, mira red, glass sparkle black. At itong nire-review natin, nandito sa harapan natin na metallic tritone blue, na sa palagay ko ito yung top seller na kulay nila. So alin sa mga yan yung gusto nyo? Comment nyo nga sa ibaba. Nabanggit ko kanina na napaka-komportable pa rin niya kahit na sports bike yung kanyang datingan, dahil hindi ka nga dito masyadong nakayuko. Dahil na rin yan sa kanyang sports touring na handlebar. Sporty clip-on siya kaya maganda ang handling. Agresibo man ang posisyon natin pero mas kontrolado naman natin ang motor at ang kanyang speed. Race inspired kasi ang Suzuki Gixxer SF155 na nakakapagdagdag talaga ng confidence sa mga rider. Sa kanya namang panel mga boss, naka full digital instrument panel ito. Hindi man siya TFT panel pero ang importante ay nandiyan naman yung mga pangunahing info at mga indicators na kailangan natin. At syempre madali din siyang mabasa kahit nasa gabi. Bukod sa mudguard mga boss ay meron pa siyang tire hugger dito kaya hindi basta-basta papasukin ng mga dumi dito sa kanyang bandang ilalim at may protection pa siya sa mga debris na posibleng tumama naman sa ating swing arm at sa iba pang parte ng motor dito sa bandang hulihan. Pwede mo rin namang palitan yung kanyang muffler na pasok sa standard ng LTO pero sa stock muffler niya paniguradong solve ka na rin dito dahil nga naka high performance twin muffler exhaust system ito kaya ang aesthetic din niya tingnan kasi maikli lang siya at nakaangat pa ng konti dito sa bandang dulo kaya agresibo talaga tingnan yung kanyang muffler. At bisusi pa nga yung motor na to located dito sa bandang gitna, no? Nandito yung kanyang ignition switch. At sa mga switches naman ito dito sa kaliwa mga boss, meron na rin siyang passing light, high and low turn signals at busina. At sa kanan naman, meron siyang kill switch at syempre yung kanyang electric starter. Equipped na rin pala siya ng easy start system kaya madaling i-start ang motor na to. Of course, smooth, tahimik ang makina at syempre walang vibration. Sa suspension niya mga boss, dito sa unahan ay naka-telescopic fork. Malaki na rin yung diameter niya kaya talagang maganda ang response nito kahit na anong weights ng sasakay. At sa likuran naman ay naka-monoshock na merong 7-step adjustable suspension kaya pwede mo itong i-adjust base sa timbang ng rider at para rin sa mas komportable kahit sa on and off road, smooth lang ang handling at stable sa daan, more safety na din at maayos ang control sa kalsada. Sa sukat ng gulong dito sa harap ay medyo malapad na rin siya, 180 by 17, tubeless na po yan at sa likuran naman ay 140 60 by 17, tubeless na rin po yan. Alloy cast wheel at meron pa siyang reflectorized na sticker dito mga boss. Parehas na naka-disc brake yung harap at likod, wala man siyang ABS pero large diameter disc po ang nakalagay dito. Dito sa unahan may 2-fat caliper at sa likod naman ay single-fat caliper na parehas naman na ventilated na o yung may mga butas-butas yung kanyang disc brake. Malit na bagay yan mga boss pero malaki ang impact sa braking system. Kapag ventilated kasi yung ating mga disc brake mga boss ay binabawasan yan yung posibleng pag-overheat or yung grabing pag-init sa ating mga disc na posibleng maka-apekto or makapagpahina ng braking system natin lalo na kapag nasa high speed tayo or nasa long ride. Kaya maganda pa rin ang stopping power at smooth. At sa kanya namang mga dimension mga boss ay hindi naman siya alangan sa build ng Filipino rider. Meron siyang length na 2025mm, meron siyang width na 715mm at total height naman na 1035mm. 1340mm ang kanyang wheelbase. Kung napapansin natin, medyo mahaba po yung motor na to kaya stable talaga siya sa daan. 165mm naman yung kanyang ground clearance. Above standard po ito kaya parang ground clearance siya ng adventure bike. Paniguradong hindi tayo dito basta-basta sasayad sa mga higanting humps ng Pinas o malulubak na kalsada or rough road. 795mm naman yung kanyang seat height mga boss. Kaya kayang-kaya nating upuan ng maayos. Tiptoe ako pero manageable naman siya sa height ko na 5'6". Tingin ko kaya pa rin siyang dalihan ng 5'3" pataas. Ang tanong, magkano ba ang presyo ng Suzuki Gixxer SF155 ngayong taon? At ang presyo nga ng Suzuki Gixxer SF155 ngayong taon ay 116,900. At kung gusto mo naman mag-installment, pwede kang mag-down dito ng 11,700 at 5,977 naman ang monthly mo sa loob ng 3 taon. Sa inyong palagay mga boss, sulit ba ang Suzuki Gixxer SF155? Comment nyo nga sa baba. So that's it for today's vlog. Kung umabot ka sa huling bahagi ng ating video, ay baka pwede namang pakilike na ating content ngayon. Pakisubscribe na rin kung gusto nyo pang ma-update sa mga susunod pa nating video. So that's it for today. Thanks for watching.